balikan po natin yung sunog na nagaganap sa mga oras na ito sa bandang monumento po. At para po sa ulat na yan, pakinggan po natin si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan, bigyan mo kami ng update. Hello, Alan. Yes, you're almost to go. Alan? Okay, itinaas na ngayon sa Task Force Alpha ang sunog na nagaganap ngayon dito sa may bahagi ng Malonzon Street, Barangay 74, sa bahagi ng Samson Road, Caloocan, dahil na rin sa patuloy na paglamon dun sa ilang mga kabahayan dito sa lugar. Dikit-dikit kasi yung mga kabahayan dito sa bahagi ng Samson Road sa Barangay 74, o kaya't maging isang bahagi ng eskwelahan na binabagis lamang sa akin ngayon ng arson investigator ng Caloocan City Fire Department ay nadamay na, kung kaya't itinaas na nila sa Task Force Alpha yung sunog na patuloy na nagaganap ngayon dito sa may bahagi ng Caloocan. Itong bahagi ng Samson Road ay hindi na pinapadaan ngayon sa lahat ng klase ng mga motorista dahil okupado na ngayon ng lahat ng mga truck ng bumbero itong bahagi ng kalsada, at pinapayuhan yung lahat ng mga motorista na kung maaari ay gumamit na ng alternatibong kalsada na kanilang madadaanan. Yung mga residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit, at sa ngayon ay nasa gilid lamang sila ng kalsada, pit-pit yung kanilang mga gamit na pwedeng maisalba mula sa mga nasusunog na bahay ngayon dito sa may bahagi ng Caloocan. Tara? Yes, Alan, may estimate na ba tayo kung ilang mga bahay ang naapektuhan itong sunog na ito? Kara, medyo maingay lamang dito sa kinalagyan ko. Alan, ilang bahay ang naapektuhan itong sunog na ito? Hindi pa mabilang ng mga miyembro ng arson investigator, pero ang pinabanggit nila, dikit-dikit yung mga bahay, medyo siksikan yung lugar, kaya yung iba mga bumbero sa bubong na sila umakyat para lamang ma-penetrate yung mismo pinangyayarihan ng sunog. So ongoing pa, hindi pa fire out, hindi pa naaapula yung apoy? Hindi pa, dahil katataas lamang sa Task Force Alpha, mabilis yung pag-akyat ng antas ng alarma ng sunog. Mula kanina sa third alarm ay sa ngayon nasa Task Force Alpha na yung sunog dito sa bahagi ng Caloocan. So ito ay depressed community itong nasusunog na ito, kaya I suppose very light yung mga materials kaya madaling masunog. Oo, totoo yan. Dahil sa nakapansin-pansin na mga gawa sa light materials yung mga bahay, kaya mabilis na makalat yung apoy. Sa mga oras ito, medyo makapal pa rin yung utok na nanggagaling mula dun sa mga kabahayan na tinutupok ng apoy. At Alan, wala naman tayong casualties, ano? So far, wala pang balita na ibinibigay. Wala pang impormasyon na ibinibigay itong mga tauhan ng Caloocan Fire Department na casualty o nasugatan dito sa nagpapatuloy na sunog sa bahagi ng Caloocan. Pero Alan, bigyan mo nga kami ng idea kung saan yan exactly para yung mga kapuso natin na magtutungo ng Caloocan, saan sila pwedeng dumaan, saan ngayon sobra yung traffic? Mula doon sa may bahagi ng monumento, kung galing ka ng Balintawak, hindi na sila nagpapapasok dito sa may bahagi ng Samson Road. At yung mga sasakyan ay pinapadivert na sa bahagi ng MacArthur papunta yung isang alternative route sa may bahagi ng Malabon. Samantala yung nanggagaling na Sangandaan ay pinapapasok na sila dito sa bago makarating niya ng University of the East, yung isang kanto rito, papasok at dire-diretso palabas na ng MacArthur, MacArthur Highway. So yun yung alternative route na pinapatupad ngayon dito sa may bahagi ng Samson Road. Alan, nakikita namin na itong makapal na usok ay naapektuhan din yung LRT. Kumusta yung operasyon ng LRT? Apektado rin ba ito? Malayo ito sa bahagi ng LRT. O naabot lamang sa makapal na usok na nanggagaling mula dito sa mga nasusunog na mga bahay. So tuloy-tuloy pa rin yung biyahe ng LRT? Oo, tuloy pa rin yung biyahe ng LRT, Kara. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Gatos ng Super Radio DZBB.